Nang magsanib sila Chandler at Cusack ay nagliwanag ang kanilang katawan at naging original demon na ikinabahala ng grupo. Agad na nakipagbakbakan si Escanor sa original demon gamit ang kanyang pambihirang lakas subalit natatalo pa rin siya nito. Kaya umatake siya ng Cruel Sun sa demon subalit nanatili pa rin itong matatag. Umatake din si Merlin subalit pinatalsik siya ng mas malakas na atake nito. At napaatras na naman si Escanor nang dumating ang napakalaking sibat ni King kahit malayo pa ito sa kanilang kinaroroonan. Nang mawasak ng demon ang sibat ay naging malaking sunflower naman ito na inatake siya ng napakalakas na pagsabog. Pero na-nullified ni Zeldris ang pinsala nito. Saka inatake ng demon sila Merlin at Escanor habang si Zeldris ay kaharap ang Chastity Fall. Nais ni Hendrickson na tumakas na si Gil pero ayaw nitong iwan ang katawan ni Margaret dahil sa pagkabigla ni Luduciel na nagbalik na ang kapatid na si Mael ay hindi ito makalaban. Nagmakaawa din ang Archangel na dalhin siya kay Mael. Ngunit ginamitan siya ng purge ni Hendrickson para umalis ito sa katawan ni Margaret. Dahil simula pa lang ay nais na pala niyang iligtas si Margaret. Pinapauwi niya na si Gil dala si Margaret pero sinabi muna niya ang mensahe ng tatay ni Gil na si Zarathus na palagi siya nitong babantayan kaya umiiyak na umalis si Gil. Nagalit si Luduciel sa ginawa ni Hendrickson. Pero nais pa nitong gamitin ng Archangel ang kanyang katawan kahit ikamatay niya pa ito. Kinalaban ni Zeldris ang mga maraming espada ni King. Saka pinagsusuntok siya ng guardian form nito. Subalit naramdaman nila Dayan na may iba pang paparating maliban sa kanila. Giit ni Mael na ito ang mga commandment na sinubukan niyang i-absorb dahil hinihigop na ito ni Meliodas upang maging ganap na Demon King. Kaya pati na rin ang commandment ni Melascula na hawak ni Merlin ay nakatakas at sumama sa mga commandment at pumasok ang mga ito sa kako ni Meliodas. Pero walang balak sumuko si Merlin kaya nagsimulang mag-cast ng forbidden spell Chrono Coffin upang pigilan na maging Demon King ang captain. Kaya pinrotektahan ito ni Escanor dahil 12 minutes ang kailangan para magawa ang spell. Naisip ni Luduciel na siguradong mapapatay si Merlin bago pa makumpleto ang spell pero patuloy siyang pinrotektahan ni Escanor habang si Zeldris ay abala sa guardian ni King. Nawawalan na ng pag-asa si Luduciel na hindi matanggap ni Hendrickson dahil tinitingala ito ng mga tao. Aminado si Luduciel na lumaki ang kanyang ulo pero idol pa rin daw siya ni Hendrickson dahil para sa kanya na isang druid ay tila mga Diyos ang mga archangel. Pero natawa daw si Hendrickson kanina sa mukha ni Luduciel nang malaman na nagbalik na si Mael kaya nagalit ang archangel. Subalit mas naging idol daw siya ni Henry nang malaman na wala naman pala itong pinagkaiba sa mga tao. Saka inalay ni Hendrickson ang kanyang katawan para gamitin ito sa digmaan. Pero pinagaling lang siya ng Archangel dahil may kaibigan din daw siya noon na katulad nito ang pag-uugali. Samantala pinoprotektahan pa rin nila Escanor at King si Merlin na nagsasagawa ng forbidden spell subalit napatalsik si Escanor sa napakalayo at bago pa matamaan si Merlin ay iniligtas siya ni Luduciel kahit wala itong pisikal na katawan. Habang nahuhulog naman si Escanor ay nagmamakaawa siyang may magligtas kay Merlin nang makuha siya ni Mael. Kaya ang Archangel naman ang kumalaban sa demon saka inatake niya ito ng napakaraming liwanag saka nasalag niya ang dark power nito. Nakilala ni Escanor na ito ay si Mael. Saka pinagaling ni Elizabeth ang kanyang mga sugat. Nagulat din siya nang makita ang evolved form ni King. Nais na daw ibalik ni Escanor ang sunshine kay Mael basta iligtas lang nito sila Merlin at ang captain. Pero hindi daw ito matatanggap ni Mael dahil siya ang pinili na bagong owner ng Grace na sunshine. Dahil ayaw itong tanggapin ni Escanor ay ipapahiram niya na lang daw ito kay Mael upang mailigtas lang ang mga kaibigan. Hindi tinitigilan ng Chastity Fall si Zeldris. Saka umatake ng malakas na liwanag si Luduciel sa demon. Subalit umatake din ito na napaatras na siya kaya nang umatake si Luduciel ay baliwala na dito. Kaya pinatalsik siya nito patungo kay Merlin. Nagtataka si Luduciel kung bakit mas lumakas pa ang kalaban. Giit ng demon na sinasakripisyo niya ang sariling life force para mas lumakas. Subalit sa bingit ng pagkatalo ay biglang nagliwanag dahil dumating na pala si Mael na gamit ang grace niyang sunshine na ikinatuwa ng kuya niyang si Luduciel. Matapang na sumugod ang origin demon sa Cruel Sun ni Mael subalit mas pinalaki ito ng Archangel at dinala ang demon sa kasumabog ng napakalakas. Ikinagalit ito ni Zeldris kaya umatake kaya sinalag ni Luduciel subalit naghiwalay ang mga ito at sumugod pero isa-isang natalo ang mga ito dahil dumating na ang mga kasama. At susugod sana si Zeldris na kinuha ni Mael at binalibag siya sa lupa. Kaya gumamit ng Ominous Nebula na ikinatakot ng mga kasama at tinusok nito si Mael pero natunaw ang kanyang espada sa kapangyarihan nito. Nag-teleport ito sa likod at sinipa ang Angel saka hindi ito tinigilan sa pagsipa. Subalit naghanda na ito ng Heliosphere na tumama kay Zeldris kaya nagsuka ng dugo. Pero muli silang naghanda ng mga sandata para magpatuloy. Nagpatuloy si Merlin sa Forbidden Spell habang nakikipagbakbakan pa rin si Mael kay Zeldris na nais pigilan ng mage pero natatalo siya ng Archangel.
Pero muli itong sumugod at patuloy na umatake hanggang sa mahiwa si Mael. Saka nagpaulan ito ng mga atake sa kanila kaya pinrotektahan si Merlin ng lahat ng mga kasama. Kaya napasigaw ito sa galit at desperadong pinaghahampas ang barrier ni King. Subalit kalaunan ay nahiwa siya ni Mael na nagpabagsak sa Demon Prince. Natapos na rin ang Chrono Coffee ni Merlin kaya napahinto ang oras sa paligid ng Cocoon. Samantala nabigo na rin si Zeldris kahit ang nais niya lang naman ay ang iligtas ang kasintahan na si Gelda. Natuwa sila dahil natapos na daw ang Holy War. Sa wakas ay nagkita na rin ang magkapatid na Archangel. Saka nag-transform si Hawk para yayain ng Captain na magbalik na sa kanila. Subalit nakalabas na pala ito sa Cocoon. Saka nagpakita ang kanilang Captain na nasa adult form nito. Ngunit nagtataka ang lahat kung ito ba talaga si Meliodas dahil sa ikan-ikilos nito. Nagpaalam si Ban sa kasintahan saka naglaho. Hinihingi na ni Zeldris si Gelda na siyang pangako ni Meliodas, subalit ang Demon King pala ang nasa katawan ng bida kaya hindi makapaniwala si Zeldris na mababaliwala ang lahat ng paghihirap para mailigtas ang kasintahan. Giit ng Demon King na simula pa lang ay balak niya ng gamitin ang katawan ni Meliodas. Saka naisip nitong patayin si Elizabeth sa pinakamasakit na paraan nang sa ganon ay mawala na ng pag-asa ang anak niyang si Meliodas. Iniligtas ni Gother si Elizabeth saka gumawa ng perfect cube si Merlin. Sinubukan ni Diane na umatake subalit napakalakas nito kaya umatake na rin sila King at pati si Mael subalit natalo silang lahat ng Demon King tapos nawasak pa nito ang perfect cube ni Merlin. Sa kabila nito ay mas lalong tinukso ni Hawk ang kalaban kaya binanatan siya nito at binalak na patayin. Subalit naglaho ito dahil iniligtas ni Ban saka inihagis kay Gother. At kahit hindi na siya isang immortal ay lalabanan niya pa rin ng Demon King. Nagpalabas ng nakakatakot na energy storm ang kalaban at nahirapan ng lahat kaya tumalsik ang mga ito kaya ginawa ni Harley Quinn ang lahat para makagamit ng barrier upang makaligtas mula dito. Subalit dahil nasanay si Ban sa purgatory ay hindi siya naapektuhan. Dahil sa pinsala ay nagbalik sa dating anyo si King. Samantala nakikipaglaban si Ban sa Demon King at patuloy na umilag sa mga atake, saka pinagsusuntok niya ito at patuloy na nakipagtuos hanggang sa tamaan siya sa sikmura kaya napaluhod. Pero nasaktan din ng Demon King dahil sa purgatory ay nakikipaglaban din sa kanyang alter ego si Meliodas. Kaya patuloy ang pagkawasak ng purgatory dahil sa matinding labanan ng mag-ama. Sumipa ng napakabilis si Ban sa kalaban hanggang sa tamaan ito pero na-headbutt siya ngunit napabagsak na naman ang demon. Dahil sa purgatory ay nahiwa pala ni Meliodas ang kamay nito. Ngunit nang sinabi ng Demon King na pinatay na nito si Elizabeth ay pananghinaan ng loob ang bida kaya tinamaan siya ng atake nito. Saka nahuli din si Ban at binalibag ng walang tigil. Hanggang sa matusok nito ang tiyan ni Ban kaya nakaisip ng ideya si Gother. Nasa ilalim na ng spell si Meliodas kaya hindi siya makabangon. Subalit tinulungan siyang bumangon ni Elizabeth dahil nagtungo doon ang pag-iisip ng mga kaibigan. Natuwa ang mga kasama nang makita ang captain saka nagmakaawa si Elizabeth na wag itong sumuko. Ngunit sa Earth ay tinutusok na ang katawan ni Ban. Nalaman ng Demon King sa purgatory na si Gother ang may kagagawan nito. Dahil dito ay lumakas na muli ang loob ng captain. Ngunit inatake na sila ng kalaban kaya umatake ang bida gamit ang mga maliliit na bola ng dark magic na nagbutas sa armor nito. Subalit binabalibag pa rin si Ban sa Earth saka inihagis. Pero naapektuhan na rin ito ng pinsala na ginagawa ni Meliodas at nakita nitong kagagawan nito ni Gother kaya aatakihin niya sana pero nagbantay ang dalawang Archangel. Kaya nagpalabas siya ng isang alagad pero kinontrol ito ni Ban at binalibag. Subalit pinatalsik na naman siya ng Demon King. At nang aatake na ang kanyang alagad ay nabahala sila Mael dahil sa napakalakas na pagsabog nito kaya pinrotektahan ng teknik ni Ludoshel ang mga kasama. Kaya umatake na rin si Ban para pigilan ito. Nahihirapan na si Ludoshel nang magpasya naman si Zeldris na tulungan sila kaya winasak ang alagad ng ama. Saka tinanong niya sa ama na ang dahilan ba kaya ipinaubos niya ang vampire race ay dahil nalaman nito ang kanilang relasyon ni Gelda. Hindi naman tumanggi ang Demon King dahil nilalason lang daw ni Gelda ang kanyang isipan. At alam din daw nitong nais ni Zeldris na gumawa ng Demon Realm na mapayapa para sa ibang mga lahi. Gumawa ng isa pang alagad ang Demon King at sumugod kay Zeldris. Si Meliodas naman ay gumawa ng madaming Dark Energy Sphere saka inatake ng mga ito ang Demon King at nagsimulang mapinsala ang armor nito. Naisip ni King na ito ang natutunan sa kanya ni Meliodas sa kuweba ng mga druid. Subalit dahil sa sobrang lakas ng bida ay napakarami nitong Energy Sphere kaya nang umatake ang Demon King ay nasalag niya ito. Tapos napinsala pa ang espada nito ngunit nagpatuloy pa rin sa pag-atake ang Demon King. Saka pinalalakas ng mga kaibigan ang kanyang loob habang nakikipaglaban kaya pinaulanan na naman ng mga Energy Sphere ang kalaban hanggang sa mapabagsak ito. Samantala si Zeldris ay kinakalaban ng napakalakas na summon ng kanyang ama. Saka gumamit ng Ominous Nebula at tinapos ito pero bagsak na rin si Ban. At maging si Zeldris ay tinamaan ng Demon King kaya bagsak na rin ito. Nakatakas si Ban at nagsimulang makipagsantukan sa human form ng Demon King
kaya nasasaktan din ng Demon King sa Purgatory, na sinamantala ni Meliodas upang tuluyang mapinsala ang matigas na katawan nito gamit ang napakaraming energy sphere kaya nasasaktan ng Demon King sa Earth at nasipa pa ito ni Ban. Dahil dito ay nagloloko na ang katawan ni Meliodas at sinabi ni Merlin na pagkakataon na ito upang mapaalis nila ito sa katawan ng Captain kaya sinipa ni Ban at gumamit ng mga teknik sila Elizabeth, Merlin at King upang makagawa ng triple prison. Subalit dahil sa lakas ay nawasak pa rin ito. Saka nagsimulang magwala tapos tinakpan ni Hawk ang mga mata nito. Saka gumawa ng napakataas na Diamond Tower si Diane tapos umakyat si Ban at sinuntok ng ubod ng lakas ang Demon King. At nang matapos ang lahat ay nakabalik na rin si Meliodas sa katawan nito na ikinatuwa ng lahat. Nagsimula na ring maglaho si Ludoshel dahil sa kawalan ng vessel. Pero bago maglaho ay na-realize daw nito na walang saysay ang Holy War kaya sana ay magkaayos na ang mga demon at mga goddess. Di makapaniwala si Elizabeth na maririnig niya ito kay Ludoshel kaya nagpasalamat siya bago ito maglaho. Patuloy ang pamiminsala ng mga demon sa kaharian ng Leunes at walang ibang inaasahan kundi ang katapusan nito dahil si Slayer na lang ang nagbabantay sa hari. Ngunit bago sila mapatay ay may narinig na malakas na alulong saka umalis ang lahat ng mga demon. Nagtataka si Escanor kung bakit malungkot pa rin ang mga kasama. Giit ng mga kasama na mamamatay pa rin kasi si Elizabeth dahil hindi pa natatanggal ang sumpa. Giit ng bida na meron pang paraan para tanggalin ang sumpa na ikinagulat ng mga kasama. Kaya napagtanto ni Ban na na-awakened na ng bida ang intrinsic powers nito. Nagsimula si Merlin na gumamit ng mahika upang makita ang mga sumpa ng dalawa na everlasting life at eternal reincarnation. Tapos nag-transform ang bida at humingi ng tawad dahil ngayon niya lang matatanggal ang sumpa. Tinanong ng goddess kung mamahalin pa rin siya nito pagkatapos matanggal ng sumpa kaya pinanggako ng bida na hindi siya magbabago. Saka naghanda siya ng atake patungo sa dalawang sumpa kaya naglaho na ang mga ito at napuno ng napakagandang liwanag ang kalangitan. Dahil malaya na ang dalawa ay nagyaya si Elizabeth na magbalik sa Leunes. Nakita din ni Hauser ang malakas na liwanag na ito saka nagbalik na ang 7 deadly sins at sinalubong ni Elaine si Ban saka nagpasalamat si Elizabeth sa serbisyo ni Hauser. Pero nagpa siya munang magtungo si Meliodas sa lugar kung saan niya ikinulong si Gelda para pakawalan na ito. Subalit nalungkot ang vampire dahil hindi si Zeldris ang nakita niya. Siniguro naman ng bida ng mahal na mahal si Gelda ng kanyang kapatid subalit sa ngayon ay hindi niya rin alam kung nasa na ito matapos ang pakikipaglaban sa Demon King. Kaya naman umalis si Gelda upang hanapin si Zeldris kahit saan pa man ito naroroon. Napakaraming napinsala at buhay na nawala dahil sa digmaan subalit umaasa ang hari na makakabangon sila kahit pansamantala lang ang kapayapaan. Nagising si Gil kasama ang mga kaibigan. Saka naglandian ang mga magkakasintahan sa silid na ikinainis ni Hauser dahil wala pa siyang partner. Samantala nalaman ni Gila na nagsasanay pala si Zil sa ilalim ng pagtuturo ni Jericho para maprotektahan daw ang ate nito. Nagtungo din doon sila Metrona at Gearhead dahil inanyayahan daw sila. At si Hawk ay mag-isang kumakain ng kaning baboy nang mahanap siya ng dalawa. Napagtanto daw ni Hawk na napakahina niya pala kaya nakakahiya daw na sumama pa siya sa grupo. Pero sinabi ng dalawa na mas magiting pa daw ang isang mahinang nilalang pero handang ialay ang buhay para sa mga kaibigan kaya tumalon ito sa kanila pero umilag ang dalawa dahil napakabaho daw niya. Nang biglang kumanta ang dalawa ng kanta na itinuro ng kuya nitong si Wild na ginagamit niyang pampatulog noon kay Hawk. At kahit hindi naiintindihan ni Hawk ang ginagawa nila ay ayaw tumigil sa pagtulo ng mga luha nito. Pagbalik nila sa Borhat ay napakaraming mga tao upang ipagdiwang ang paunang tikim ng tagumpay. Nandito ang lahat upang mag-relax sa nakakapagod na mga pangyayari. Subalit nang mag-inuman ang dalawa ay tinanong ni Ban kung kailan aalis ang bida. Dahil naalala niya ang sinabi ng Demon King na kung ma-awakened ang intrinsic power ni Meliodas ay hindi na ito makakapanatili sa Earth. Isang araw sa bandang hilaga ay nagwala ang dagat at ang hangin sa lugar na iyon. At sa timog naman ay nabiyak ang lupa sa malaking bahagi. Sa kanluran at silangan naman ay maririnig ang ugong ng kalangitan na tila nagbabanta sa trahedyang paparating. Giit ni Ban na pinapaalis na ng kalikasan si Meliodas upang mapanatili ang balanse. Kaya naiyak si Elaine para kay Elizabeth dahil mahihiwalay na naman ito kay Meliodas. Kinabukasan ay masaya ang lahat habang sama-samang naglalakbay sakay ni Mama Boar. Nagpaalipin naman si Gil upang pagdusahan ang mga kasamaan na nagawa niya nung nasa ilalim pa siya ng sumpa. Natuwa si Mid nang makita sila pero nang tinanong nito kung kailan ang kasal ay naging seryoso si Meliodas. Kalaunan ay nanghuli ang kapten ng ibon at si Ban ay nanghuli ng mga isda habang hinabol ng bull si Escanor na sinubukang atakihin ni Hawk pero dalawa na silang hinabol nito. Ginamit ni King ang guardian form upang manguha ng mga fruits
butas. Subalit tila alam na nila Escanor ang itinatago ng Captain. Habang sila Elizabeth naman ay nagkaroon ng picnic sa maraming bulaklak. Pero biglang naiyak si Diane dahil alam niyang kailangan ng umalis ng Captain. Sasabihin na sana ito ni Merlin kay Elizabeth pero alam na pala nito. Dagdag pa ng goddess na alam niyang ang buong mundo ang malalagay sa panganib kung hindi aalis dito si Meliodas. Inamin ni Meliodas na kailangan niya nang umuwi sa Demon Realm. Kaya nainis si Hawk dahil hindi niya pa rin ito sinasabi kay Elizabeth pero natatakot lang daw ang Captain na malungkot ito sa balita. Pagsapit ng gabi sa kanilang pagtitipon ay tinanong ng hari si Meliodas kung maaari ba nitong pakasalan ang kanyang anak na si Elizabeth. Pero nabugan lang siya ng bida at dahil alam na rin ni Elizabeth ang kalagayan ng kasintahan ay sinabi nito na nais daw niyang sumama sa Demon Realm kay Meliodas. Kalaunan ay nag-aalala si Elaine para sa kanya sa mapanganib na Demon Realm. Pero hindi nababahala si Elizabeth dahil sa wakas ay makakasama niya na rin ang minamahal. Pero inaamin niya rin na napakasakit na iwan ng lahat ng pamilya at mga kaibigan. Ngunit naiintindihan siya ni Elaine kaya wag daw nitong kakalimutan ang pagkakaibigan nila. Sinabi ng Captain na deserve niya rin na umalis dahil nasaktan niya ang nag-iisa niyang kapatid. Pero sinabi ng mga kaibigan na marami naman siyang natulungan kaya isa siyang mabuting Captain. Dumating na ang araw ng pag-alis kaya niyakap si Elizabeth ng kanyang ama. Kaya makabagbag damdamin ang kanilang pag-alis subalit biglang may nahulog na napakalaking bato kay Elizabeth. Ngunit nailigtas pala ito ni Merlin. Subalit nagbalik ang sumpa ni Elizabeth na eternal reincarnation na agad na winasak ni Meliodas pero bumabalik lang ito. Naisip ni Ban na hindi pa namatay ang Demon King kaya nangyayari ito. Samantala nakaligtas pala si Zeldris dahil sa tulong ni Cusack. Dahil pagkatapos pala ng digmaan ay nakita nila Chandler at Cusack ang mga commandment na humihina ang kapangyarihan at nandoon din si Zeldris na malapit ng mamatay. Pero pinatay pa ni Cusack si Chandler dahil alam niyang pipigilan lang siya nito. Saka kinuha niya si Zeldris pati na ang mga commandment. At sa loob ng isang kuweba ay inilagay niya ang mga commandment kay Zeldris upang hindi ito mamatay. Ngunit pagkatapos ay pinatay din siya ni Zeldris. Saka lumabas ito at ginamit ang kakayahan upang magkaroon siya ng magandang armor. Sinubukan din niya ang magic sa isang bato. Dahil ang totoo ay sinaniban na pala ng Demon King si Zeldris. Saka binuksan nito ang gate ng Demon Realm at tinawag ang mga Indura kaya yumanig ang paligid. Saka nakita nila ang Leviathan na kinatatakutang Indura kahit na ng Demon Race. Giit ni Ban na kailangan nilang patayin ang halimaw bago pa makakilos ang Demon King. At ang nais lang nilang gawin ng Captain ay ang bantayan si Elizabeth dahil sa sumpa nito. Nag-teleport sila sa tulong ni Merlin. Subalit pag-alis nila ay sinabi ng prinsesa na kailangan niya ng tulungan ng kapatid at sasama na lang daw si Elizabeth. Kaya lumipad ang dalawa para hanapin ang Demon King sa katawan ni Zeldris. Nabahala na rin ang hari sa mapanganib na nilalang. Nakiusap si Escanor na muling hiramin ang Grace na Sunshine kay Mael. At si Hawk ay sinabi kay Mama Bor na nagbalik na ang Demon King pero ayaw nitong magising. Samantala ang pag-iisip ni Zeldris ay napunta sa isang dimensyon. At doon ay lumabas ang isang Gelda dahil sa kagagawa ng Demon King upang magsabi ng mga kasinungalingan upang magalit si Zeldris kay Meliodas. Nahanap na nila Meliodas ang Demon King at nakakatapak din sila sa tubig. Habang ang Leviathan ay naglabas ng isang itlog na kumalat at naging maraming mga Indura spawn kaya nag-alala sila sa mga tao. At nagsimula ang pag-aalboroto ni Mother Earth dahil sa nararamdaman nitong kapangyarihan nila Meliodas at Demon King. Sumugod ang bida ngunit tumakas ang kanyang ama. Pinagbantaan ng bida ang Demon King kung kaya inatake siya nito. Tapos nabihag na pala nito si Elizabeth. Pero inatake lang siya ni Elizabeth ng goddess power at patuloy na napinsala nito kaya sinabi ni Meliodas na si Elizabeth ang kinatatakutang Bloody Ellie sa Demon Realm. Pinagpapatay ni Merlin ng napakaraming Indura spawn at ganoon na rin si King pero hindi makaatake ang mga melee type na mga kasama. Kaya binigyan ni Merlin si Ban ng pambihirang sandata na siguradong magagawa niya ng gamitin dahil sa pagsasanay sa purgatory kaya naman nawasak nito ang napakaraming Indura spawn sa paligid bago pa makarating sa mga tao. Giit ni Ban na may nakaligtas daw sa kanyang isa na patungo sa Leones. Sa kakaharapin na nila ang kinatatakutang Leviathan na tinusok lang ni Diane ng kanyang Gideon. Sa kasunod-sunod na umatake ang mga kasapi ng Sin upang matalo ito. Nakarating ang isang Indura spawn sa Leones na ikinulong ni Griamore. Saka nagtulong sila Hauser at Gil na patayin ito gamit ang magic pero nilatigo lang sila. Tapos muntik na nitong matusok si Gil pero pinrotektahan siya ni Escanor kahit wala na ang Grace niyang Sunshine. Pero natusok pala ito ng atake ng halimaw. Ngunit sumugod pa rin siya kaya hiniwas siya nito. Umatake din si Gil pero nilatigo siya muli at iniligtas na naman siya ni Escanor kahit ito ang masaktan. Pero nagpatuloy pa rin sa paglaban si Escanor kahit ikasawi pa nito. Ngunit nang kakainin na siya ng halimaw ay biglang nagliwanag at sumabog ito. Dahil iniligtas pala siya ni Mael. Subalit nagbabala si Mael na kung gagamit pa siya ng Sunshine ay ito na ang huling beses na magagamit niya ito dahil bomb ibigay na ang kanyang katawan dahil na rin sa maraming taon na taglay niya ang Sunshine. Pero sa kabila nito ay pinahiram pa rin siya ni Mael ng Sunshine. Gumawa na naman ng panibagong armor ang Demon King sa katauhan ni Zeldris.
Saka sumugod ang bida at sinusubukang tawagin ng kapatid para lumaban ito sa pagsapi ng kanilang ama pero binugbog lang nito ang ating bida. Samantala sa pag-iisip ni Zeldris ay kasama na nito ang kanyang minamahal. Umatake ang Demon King kaya binigyan ni Elizabeth ng pambihirang goddess power ang bida at itinira patungo sa Demon King at labis itong nasaktan. Subalit nanatili pa rin ang Demon King sa katawan ni Zeldris at tagumpay na nitong na-transform ang katawan na kanyang magagamit ang kompleto niyang potensyal. Sa kabila nito ay nagagawa pa rin ng ating bida na makipagsabayan sa paggamit nito ng espada. At sa pag-atake ng Demon King ay tinamaan ang bida. Subalit nakaakyat siya at nahiwa ang kanyang ama, saka nagpatuloy ang bida para iligtas si Zeldris. Subalit nag-aalala si Elizabeth sa mapanganib na labanan pero ayaw na daw ng bida na abandonahin ang kapatid sa pangatlong pagkakataon. Kalaunan ay tumalsik ang ulo ng Leviathan sa kanila. At sakay nito ang mga kaibigan dahil pagtutulungan daw nila na mapulbos ang Demon King.